Mga ka-Republic, it's a match-up made in heaven, sabi ni Tim Cone. Ngunit hindi naging heaven ang Game 1 para sa mga Ginebra fans dahil olats ang mga mag-aalak sa unang laro. Langit naman para sa mga fans ng TNT, pati na sa mga nakiki-TNT. Binansagang Master of Adjustment, aabangan sa Game 2 kung anong tweak ang gagawin ni CTC. Matapos maging non-factor sa Game 1, makakadeliver na kaya si Jamie Malonzo at si Troy Rosario, makakatulong na kaya siya para maitabla ng Gin Kings ang series. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sobrang krusyal para sa Ginebra na manalo sa Game 2 dahil kung muli silang patitiklupin ang mga bataan ni Chot Reyes mamaya, posibleng pamamaalam na ito sa pangarap nilang kampyonato ngayong Commissioner's Cup. Kung magiging 2-0, imposible raw na manalo ang Ginebra ng 4 na beses sa natitirang 5 laro laban sa TNT dahil nariyan si RHJ. Kaya nga importanteng maitabla nila mamaya ang series. At para mangyari yan, isang matinding adjustment sa depensa ang kailangang magawa ni Tim Cone at mai-execute ng maayos ng kanyang mga players. Noong nakaraang Governor's Cup Finals pa natin nakikita ang karamihan sa play ni Chot Reyes. Hahanapin nila si Randy Jefferson sa ibabaw, bibigyan ito ng pick at bubuelo ito ng pag-drive sa loob. Kung di magro-roll ang nagbigay ng pick, a-attract ng double team si RHJ at magbibigay ito ng kick-out pass. Alinman sa roller o sa mga shooter na naiwan ng gwardyang nag-provide ng help defense. Pag di ka naman nagbigay ng help defense kay Jefferson, kinakain ito ng buhay ang single coverage. Hindi naman kasi natin talaga matatawaran ang husay ni RHJ. Di yan tatagal sa NBA kundi talagang magaling. At dahil nga higit na mas bata kay Justin Brownlee, nakakaya niyang maglaro ng no relief 48 minutes. Si JB at 36 ay kailangan ng i-manage ang minuto. Sa Game 1, 34 points ang kontribusyon ni RHJ at 28 naman si Brownlee. May kasamang 15 rebounds and 6 assists. Kaya hindi pwedeng sabihin na naiwan siya ni RHJ sa performance sa Game 1. Nasaan ang pagkukulang, bakit nadumina ng Talk and Text ang Ginebra sa unang salpukan sa final series? Nasa mga locals at sa kanilang depensa. Hindi dapat maiwan na walang bantay ang mga outside shooters ng Talk and Text. Dapat maging aware and ready ang Ginebra sa mga kick-out pass papunta kina Calvin Octana at RR Pugoy. Si Kelly Williams din na 2 of 2 sa Game 1. Pati nga si Kym Aurin na naging 3x3 player ng Ginebra ay tumatalas na rin ang 3. Sa Game 1 ay maagang naiset ng Talk and Text ang tempo ng laro dahil sa 3-point shooting. Nang makuha nila ang lamang ay hinawakan na nilang mahigpit ang trangko. Naninibago ba si Jamie Malonzo sa Championship Series? Kung di tayo nagkakamali, 2 taon na yata mula nang huli siyang maglaro sa finals at ngayon na lang ulit kontra sa TNT. Naging non-factor sa Game 1 si Malonzo, scoring only 2 points. Nag-average siya ng almost 16 points sa semis kung saan dinumina ng Ginebra ang Batang Pierre. Maraming Ginebra fans ang nalungkot sa poor performance ng Gin Kings sa Game 1 dahil galing sila sa isang semis na kung ginusto nilang isweep ay kaya nila. Ang Talk and Text naman galing sa pahirapang pakikipagbakbakan sa rain or shine. Although tinapos din ng TNT sa 5 laro ang kanilang semifinal series against ROS, iyon ay di kitang mga laban. 3 o 5 puntos lang ang nagiging lamang sa bawat game. Samantalang tinambakan ng Ginebra ang Batang Pierre sa 4 na laro. And to think na number 1 seed ang Northport. Anong nangyari? Naging overconfident na naman ba ang Ginebra dahil napakaganda ng inilaro nila laban sa Batang Pierre? At ang Talk and Text naman may daladalang urgency o will to win dahil nahirapan sa rain or shine. Ang will to win na yan ay obvious nang magdaos ang TNT ng team practice sa MOA Arena isang araw bago ang Game 1. Sabi ni RR Pugoy, gusto raw nilang maging pamilyar ulit sa venue dahil almost 2 years daw silang hindi nakapaglaro sa Mall of Asia Arena.
Naktis daw niya ng husto ang kanyang 3-point shooting sa tulong ni Ping Eximignano at Almond Busotros. Siya lang daw ang tira ng tira at ibinabalik sa kanya ni Eximignano at Busotros ang bola na nagbunga ng maganda Biyernes ng gabi, Game 1. Tatlong magkakasunod na 3-pointers ni Pugoy ang maagang sumira sa gabi ng Hinebra. Sa kabuuan, 5 3-pointers ang itinarak ng Cebuano shooting guard. Kung gusto ng Hinebra na maitabla ang series, isa si R.R. Pugoy sa kailangan nilang malagyan ng posas, pati na si Calvin Oftana. Although matutuon pa rin ang atensyon ng marami sa tapatan ni Justin Brownlee at Randy Jefferson, ang kanyang mga locals ang dapat pukpukin ni Coach Tim Cone. Crucial ang magiging performance ni Jamie Malonzo at Troy Rosario sa Game 2. Ngunit ang tanong, okay na ba ang ankle sprain na iniinda ni Troy? Malalaman natin yan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.